Paano kung sabihin ko sa iyo na may mga talata sa Biblia na halos nabura mula sa sama-samang alaala, mga parusa na napakalupit, nakakatakot, na kahit ngayon ang mga teologo ay nag-aatubiling banggitin ang mga ito? Narinig mo ba ang tungkol sa taong nilamon ng buhay ng lupa o ang buong lungsod na naging maalat na disyerto bilang banal na kaparusahan? Humanda dahil ngayon ay sumisid tayo sa siyertong pinakamatinding parusa mula sa Diyos na hindi man lang inaakala ng karamihan sa mga tao. At isa sa mga ito, maaaring mangyari muli sa ating panahon. Bago ibunyag ang nakalimutang kwentong ito mula sa banal na kasulatan, mag-subscribe sa channel, i-like ang video at i-activate ang bell. Hindi mo gustong makaligtaan ang iyong matutuklasan. Sa paglipas ng milenya, ang Biblia ay higit pa sa isang banal na aklat. Ito ay isang koleksyon ng mga kwento na humubog sa mga sibilisasyon, nakaimpluwensya sa mga imperyo at gumabay sa buong henerasyon. Ngunit sa loob ng mga pahina nito, hindi lahat ay aliw at pag-asa. May isang madilim na bahagi na nakatago sa pagitan ng pamilyar na mga linya na naghahayag ng galit ng isang Diyos na nagpaparusa ng walang kapantay na hustisya. Karamihan sa mga tao ay mas gustong tumingin lamang sa mga pangako ng mga pagpapala, kapatawaran at kaligtasan. Gayunpaman, mayroong isang bagay na malalim at nakakabahala sa mga kwento kung saan ang tagapaglikha mismo ay namagitan ng may mabigat na kamay na pinarurusahan ang kasamaan ng may ganap na kalubhaan. Ang panig na ito ng Biblia ay humaharap sa atin. Pinipilit tayo nitong itanong hanggang saan napupunta ang banal na awa at kapag naubos na, ano ang mangyayari sa mga tumatawid sa mga hangganan ng sagrado. Ang mga tanong na ito ay umaalingaw-ngaw sa mga talata ng Lumang Tipan, lalo na sa mga aklat ng mga bilang, Deuteronomy, Levitico, at maging sa mga talata at propesiya ni Isaias at Jeremias. Karamihan sa mga simbahan ay umiiwas na hawakan ang mga tekstong ito, mas pinipili ang isang mas masarap na bersyon ng pananampalataya. Ngunit ang katotohanan ay naroroon, hindi nagbabago tulad ng isang peklat sa kasaysayan ng tao. Sa video na ito, tutuklasin natin ang 7 parusang direktang ipinataw ng Diyos. 7 kakilakilabot na mga pangyayari na hindi maisip, na naitala sa banal na kasulatan na may mga detalye na hangganan sa kakatuwa. Buuin natin ang bawat isa sa kanila na para bang tayo ay nasa harap ng isang kosmikong hukuman kung saan ang kataas-taasang hukom ang nagpapasya sa kapalaran ng mga lungsod, ang pamilya, pinuno at maging ng mga bata. Ngunit ang mas nakakagulat sa mga episode na ito ay marami sa kanila ang hindi gaanong kilala. Hindi sila napapansin sa mga sermon, nakatago sa kaginhawahan, takot o kamangmangan. Simulan natin ang ating paglalakbay sa isang kaparusahan na literal na nilamon ang paghihimagsik ng tao. Ang kaso ni Korah, Datan at Abiram sa aklat ng mga bilang, Kabanata 13. Ito marahil ang isa sa pinakamasama at hindi gaanong nabanggit na mga yugto sa Lumang Tipan. Si Korah, na kabilang sa tribo ni Levi, ay nagpasya na hamunin sina Moises at Aaron na kinwestiyon ang kanilang autoridad at dahil dito, hinahamon ang Diyos mismo. Ito ay hindi lamang isang pagtatalo sa politika o isang hindi pagkakasundo sa teolohiya. Ito ay pagmamalaki sa kanyang hilaw na anyo na nagkukunwari bilang hustisya. Hindi nag-iisa si Korah. Nakumbinsi niya ang 250 pinuno ng kongregasyon na sumama sa kanya. Ang pagsuway ay naging publiko at si Moises na pinatnubayan ng Diyos ay nagmungkahi ng isang pagsubok na ang bawat isa ay mag-aalay ng insenso sa harap ng Panginoon at ang isang pinili ng Diyos ay magiging tunay na pinuno. Ang kapaligiran
ay isa sa ganap na pag-igting. Kinabukasan ay inihanda ang mga insensaryo. Lahat ng mata ay nasa santuwaryo. At pagkatapos, nangyari ang isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Si Moises, sa isang makahulang paraan, ay nagpahayag na ang lupa ay magbubukas at lalamunin ng buhay ang mga rebelde, bilang patunay na ang hamon ay hindi laban sa kanya kundi laban sa Diyos. At yun nga ang nangyari. Isang lindol ang gumutay sa lupa sa ilalim ng mga paa ni Korah, Datan, Abiram at ng kanilang mga pamilya. Nilamon sila ng lupa kasama ang lahat. Mga tolda, mga anak, mga asawa, biglang bangin, parang impyerno na mismo ang nagbuka ng bibig. Buhay silang bumaba sa Sheol, ang daigdig ng mga patay, habang ang 250 pinuno ay tinupok ng banal na apoy na bumaba mula sa langit. Ang kongregasyon na nakaramdam ng takot ay tumakas na sumisigaw. Ang parusang ito ay hindi lamang isang paghatol. Isa itong pampubliko, dramatiko, teatro na pagpapatupad upang malaman ng lahat. Ang pagsuway sa banal na utos ay may presyo na walang sino mang kaluluwa ang gustong magbayad. Ang parusa kina Korah, Datan at Abiram ay simula pa lamang. Isang babale na umalingaw-ngaw na parang kulog sa gitna ng disyerto na umaalingaw-ngaw sa mga tolda ng mga Israelita. Ngunit ang Diyos sa kanyang nagniningas na hustisya ay hindi tumigil. Doon, sa buong Biblia may mga tala ng higit pang nakakatakot na mga parusa na naghahayag hindi lamang ng puot ng Diyos, kundi ng kabigatan ng kanyang pagtrato sa paghihimagsik, idolatriya at espiritual na katiwalian. Ang ikalawang kaganapan na ating tutuklasin ay isa sa pinakabrutal sa buong lumang tipan. Isang parusang ibinagsak sa isang buong lungsod, Sodoma at Gomora. Detalyadong inilalarawan ng Genesis Kabanata 19 ang katapusan ng mga lungsod na ito. Ngunit kakaunti ang nakauunawa sa simboliko at espiritual na bigat na dala ng episode na ito. Ang Sodoma at Gomora ay hindi pinarusahan para lamang sa sexual na imoralidad, gaya ng iniisip ng maraming tao. Ang aklat ng Ezekiel, Kabanata 16, versikulo 49, ay naghahayag ng isang bagay na mas malalim pa. Narito, ito ang kasamaan ng iyong kapatid na babae na Sodoma. Kapalaluan, kasaganaan ng tinapay at masaganang katamaran, ngunit hindi niya tinulungan ng dukha at nangangailangan. Sa madaling salita, bilang karagdagan sa karahasan, mayroong pagkamakasarili, panlipunang kawalang interes at institusyonal na pagmamataas. Ito ay isang lipunan na nahiwalay sa pakikiramay. Ang paghatol ng Diyos ay dumating sa anyo ng apoy at asupre. 2 anghel na ipinadala kay Lot, na pamangkin ni Abraham, ay tinanggap ng may karahasan ng mga lalaki sa lungsod. Ang sigaw laban sa Sodoma ay umakyat na sa langit at ngayon ang hatol ay dapat isagawa. Mabilis na pinaalis ng mga anghel si Lot at ang kanyang pamilya sa lungsod. Gayunpaman, kahit na sa harap ng malinaw na babalang ito, lumingon ang asawa ni Lot. Ang simple, tila inosenteng kilos na ito ay nagresulta sa kanyang agarang pagbabago sa isang estatwa ng asin. Isang kakilakilabot na simbolo ng pagsuway at nostalgia para sa isang napapahamak na mundo. Pagkatapos, sa madaling araw, isang maapoy na ulan ang bumaba mula sa langit. Tinupok ng apoy at asupre hindi lamang ang mga istruktura, kundi ang bawat buhay, bawat bakas ng lipunang iyon. Nayanig ang lupa. Ang init ay napakatindi na ang lupa ay natunaw sa mga katawan. Ang naiwan ay isang tigang na disyerto, isang patay na dagat kung saan nagkaroon ng buhay at kasaganaan. Ang lugar ay kilala pa rin ngayon bilang isa sa mga pinakahindi mapagpatuloy sa Earth, ang rehiyon ng Dead Sea, kung saan walang isda, walang halaman, asin at kamatayan lamang. Ang ikatlong parusa ay hindi gaanong kilala, ngunit parehong nakakatakot.
Matatagpuan ito sa Duhadan Hari, Kabanata 2, versikulo 23 at 24. Pagkatapos na dalhin sa langit ang propetang si Elias, ang kahalili niya si Eliseo ay humawak ng makahulang balabal. Isang araw, siya ay umakyat sa Bethel nang ang isang grupo ng mga kabataang lalaki, mga kwartetua, ayon sa teksto, ay nagsimulang tuyain na nagsasabi, "Umakyat ka, kalbo! Umakyat ka, kalbo!" Ang insulto sa unang tingin ay maaaring mukhang hindi nakakapinsala, ngunit sa kultura at espiritual na konteksto ng panahon, ito ay isang paghamak sa kinatawan ng Diyos. Lumingon si Eliseo at isinumpa sila sa pangalan ng Panginoon. Kaagad, 2 uso ang lumabas sa kakahuyan at pinunit ang 42 binata. Oo, ang mga bata o kabataan ay marahas na pinatay dahil sa hindi paggalang sa isang propeta. Ang episode na ito ay nagtataas ng malalim na mga katanungan. Ito ba ay isang pagmamalabis, isang pang-aabuso sa autoridad ng propeta? O ito ba ay isang paalala na ang panunuya sa mga sagradong bagay ay maaaring magkaroon ng nakamamatay na kahihinatnan, hindi sumasang-ayon ang mga iskolar? Ang ilan ay nagmumungkahi na ang mga kabataang lalaki ay hindi lamang mga bata, ngunit mga miyembro ng isang grupo na laban sa mga propeta. Ang iba ay naniniwala na ang eksena ay simboliko, isang babala sa buong bansa tungkol sa panganib ng panlilibak sa banal. Sa anumang kaso, ang teksto ng Biblia ay walang mga detalye. Pinahintulutan ng Diyos ang brutal na pagkamatay ng 12 ng kabataan para sa isang panunuya. At ang parusang ito ay nananatiling isa sa pinakakontrobersyal at nakakatakot na mga sipi sa banal na kasulatan. Ang ika-4 na kaparusahan ay nagdadala sa atin sa puso ng idolatriya at naghahatid sa atin ng isang sama-samang parusa na dumating sa pamamagitan ng isang isinumpang bagay, ang gintong guya. Sa Exodo 32, pagkatapos palayain ang mga Israelita mula sa Ehipto sa pamamagitan ng mga himala at kababalaghan, umakyat si Moises sa bundok Sinai upang tanggapin ang mga tapyas ng kautusan. Ngunit ang mga tao na naiinip sa kanyang kawalan ay nakumbinsi si Aaron na lumikha ng isang idolo. Nag-aalok sila ng gintong hikaw at gumawa ng gintong guya na sinasabi, "Ito ang Diyos na naglabas sa iyo mula sa Ehipto." Ang poot ng Diyos ay kaagad. Gusto niyang lipulin ang buong bayan, ngunit namagitan si Moises. Gayunpaman 3,000 lalaki ang namatay sa araw na iyon. Inutusan ni Moises ang mga Levita na bunot ng kanilang mga espada at dumaan sa kampo, na pumatay sa mga kapatid, kaibigan at mga kapitbahay na nakibahagi sa idolatriya. Pagkatapos ay nagpadala ang Diyos ng salot bilang karagdagang paghuhukom. Ipinagpalit ng mga tao ang kaluwalhatian ng di nakikitang Diyos ng isang metal na Diyos-Diyosan at binayaran nila ang halaga sa dugo. Ang simbolismo dito ay malalim. Ang guya ay hindi lamang isang bagay ng pagsamba. Kinakatawan niya ang pagtatangka ng tao na alagaan ng banal upang baguhin ang sagrado sa isang bagay na maaaring manipulahin. Isang aral na sumasaklaw sa mga siglo. Kapag sinubukan nating gawin ang Diyos sa ating larawan, lumilikha tayo ng mga halimaw na nagwawasak sa atin. At kung sa tingin mo nakita mo na ang pinaka nakakagulat na part, teka, ang mga sumusunod ay inalis sa halos lahat ng tradisyonal na bersyon ng Biblia. Mula sa mga guho ng Sodoma hanggang sa pag-unggol ng mga oso sa Bethel, bawat parusa ay may dalang hindi lamang paghatol, kundi babala. Isang paalala na may linya sa pagitan ng biyaya at banal na katarungan. Dumating na tayo ngayon sa ika-5 dakilang parusa, isang pangyayaring pinaghalo ang pagsuway, pagmamataas at isang parusang kinatatakutan pa rin ng marami hanggang ngayon. Ang kaso ni Uzzah, ang taong humipo
sa kaban ng tipan. Ang salaysay na ito ay nasa 2 Samuel 6. Ang kaban ng tipan ay ang pinakasagradong bagay ng Israel, isang simbolo ng presensya ng Diyos sa mga tao. Dinala ito ng may mahigpit na mga ritual at may mga tiyak na tagubilin kung paano ito dapat dalhin. Nang magpasya si David na dalhin ito sa Jerusalem, isang nakamamatay na pagkakamali ang nagawa. Inilagay nila ang kaban sa isang bagong kariton, isang bagay na ipinagbabawal ng batas ni Moises, na nagpasya na ang mga Levita lamang ang maaaring magdala nito na may mga poste sa kanilang mga balikat. Sa paglalakbay, ang mga baka ay natitisod at si Uza sa isang tila marangal na kilos ay iniunat ang kaniyang kamay upang pigilan ang kaban na mahulog. Kasabay nito, hinampas siya ng Diyos hanggang sa mamatay. Bumagsak siyang patay sa tabi ng sagradong bagay. Nakakabigla ang eksena na si Haring David mismo, ayon sa teksto, ay nagalit at natakot na magpatuloy sa arko. Pero bakit ang bigat? Hindi ba gustong protektahan ni Uza ang sagradong simbolo? Ang sagot ay nasa espiritual na prinsipyo sa likod ng kilos. Itinuring ni Uza ang kaban bilang isang bagay na karaniwan. Nakalimutan niyang kinakatawan niya ang ganap na kabanalan ng Diyos. At sa pamamagitan ng paghawak nito ng mga kamay ng tao na nahawahan ng kasalanan, hindi niya iginalang ang limitasyong ito. Ito ay isang salungatan ng mga katotohanan, ang bastos na sinusubukang kontrolin ang sagrado. Ang episode na ito ay nagdadala ng isang mensahe na lumalampas sa panahon. May mga limitasyon sa relasyon sa banal. Hindi lahat ng kilos na may mabuting layunin ay tinatanggap kapag ito ay lumalabag sa kabanalan ng Diyos. Isang mahirap ngunit kinakailangang aral sa takot, paggalang at ganap na pagsunod. Lumipat na tayo ngayon sa isa sa pinakamasalimuot at teolohikal na malalim na mga parusa sa buong Biblia. Ang ika-6 na parusa ay ang ketong ni Gehazi, ang lingkod ng propetang si Eliseo. Ang kaso ay nakatala sa Yudodyong Hari Fimbo. Sinamahan ni Gehazi si Eliseo at nasaksihan ng gumaling ang general ng Syria na sinaaman sa kanyang ketong matapos lumubog ng 7 beses sa ilog Jordan, gaya ng itinagubilin ng propeta. Si Naaman na nagpapasalamat ay nag-alok ng kayamanan, ngunit tinanggihan ni Eliseo ang lahat na nagpapakita na ang mga regalo ng Diyos ay hindi ipinagbibili. Si Gehazi, gayunpaman, dahil sa kasakiman, ay hinabol si Naaman at nagsinungaling na sinasabing nagbago ang isip ni Eliseo at tatanggapin ang mga regalo. Nakatanggap siya ng pilak at magagandang damit. Pagbalik niya, alam na ni Eliseo sa espiritu kung ano ang nangyari. Pagkatapos ay binigkas niya ang pangungusap, kaya ang ketong ni Naaman ay kakapit sa iyo at sa iyong mga inapo magpakailanman. At sa sandaling iyon, si Gehazi ay naging isang ketongin kaputian ng niyebe. Ang parusang ito ay may ilang mga layer. Ito ay hindi lamang isang kasinungalingan o kasakiman. Sinira ni Gehazi ang imahe ng propeta sa pamamagitan ng paggawa ng isang banal na himala sa isang komersyal na transaksyon. Sinubukan niyang pagsamantalahan ang pananampalataya ng ibang tao para sa kanyang sariling kapakanan. At sa kadahilanang ito ay namarkahan siya ng ketong, isang sakit na sumasagisag sa karumihan, paghihiwalay at kamatayan sa lipunan. Ang pagninilay-nilay sa episode na ito ay humahantong sa atin na magtanong, ilang beses, kahit ngayon, ang pananampalataya ay binago sa pera. Ilang modernong tinig ang kumikilos tulad ni Gehazi na nagmamanipula ng espiritualidad para sa personal na pakinabang. Ang ketong ni Gehazi ay patuloy na isang tanda. Hindi pinahihintulutan ng Diyos ang katiwalian sa kung ano ang sagrado at
Sa wakas, dumating tayo sa ikapito at huling parusa, marahil ang pinakasagisag at mapangwasak, ang pagkakatapon ng bansang Juda sa Babylon, isang sama-samang pambansang parusa na kinasasangkutan ng tagutom, pagkaalipin, pagkawasak ng templo at kabuang pagkawala ng relihiyosong pagkakakilanlan. Ito ay nakatala sa 2 Hari 20 at 25 at nakadetalye sa mga aklat ng Jeremias at mga panaghoy. Sa loob ng maraming dekada, nagbabala ang mga propeta, talikuran ang idolatriya, itigil ang kawalan ng hustisya sa lipunan, bumalik sa pakikipagtipan sa Diyos. Ngunit hindi pinansin ng mga sumunod na hari ang mga babala. Si Jeremias ay pinag-usig, ikinulong, kinutya, hanggang sa wakas, noong 586 BC, sinalakay ni Haring Nebukadnezar ang Jerusalem. Ang templo ay ninakawan at nawasak, ang mga pader ay giniba, ang mga maharlika ay pinatay. Libo-libo ang dinala sa mga tanikala sa Babylonia. Ito ay isang kolektibong trauma. Ang tanong na umalingaw-ngaw sa mga nakaligtas ay, paano ito pinapayagan ng Diyos? Ang sagot, bagamat masakit, ay naibigay na. Ang kasalanan ng bansa ay naipon na parang utang na hindi nababayaran. Ang pagpapatapon ay hindi lamang parusa, ito ay disiplina. Isang espiritual na operasyon na pilit na tinanggal ang idolatriya upang ang isang bagong puso ay mabuo sa apoy ng sakit. Nakarating na ba kayo tumigil upang isipin ang tungkol sa espiritual na mga kahihinatnan nito? Manatili sa akin dahil kinakalkal lang natin ang nasa likod ng mga salitang ito. Habang binubuklat natin ang mga pahina ng Biblia at sinusunod ang bawat isa sa mga parusang ito, isang nakababahalang katotohanan ang nagsimulang lumitaw. Ang banal na paghatol ay hindi basta-basta. Ang bawat parusa ay sinusukat. Ang bawat pagkastigo ay nauuna sa mga babala at lahat sila ay nagdadala ng mga aral na umaalingaw-ngaw sa paglipas ng mga siglo. Ang Diyos, salungat sa iniisip ng maraming tao, ay hindi isang mapusok na nilalang na naghihintay ng isang pagkakamali upang sirain. Siya ay mahaba ang pasensya, ngunit siya rin ay makatarungan. At kapag umapaw ang panukala, masyadong mataas ang presyo. Balikan natin ang kaso ni Uza, ang taong namatay matapos hawakan ng kaban ng tipan. Ang epekto ng parusang ito ay napakalakas na si David na hari ng Israel at isang taong ayon sa sariling puso ng Diyos ay tumigil sa lahat. Hindi na niya dinala ang kaban. Pinahinto niya siya sa kanyang paglalakbay at iniwan siya sa bahay ni Obed-Edom sa loob ng 3 buwan. Pumasok ang takot. Naunawaan ni David na ang presensya ng Diyos ay hindi dapat manipulahin o basta-basta. Muling natutunan ng mga tao ang halaga ng pagpipitagan. Nang maglaon, nang makita ni David na ang sambahayan ni Obed-Edom ay umuunlad, ipinagpatuloy niya ang paglalakbay sa kaban, ngunit sa pagkakataong ito sa tamang paraan. May mga sakripisyo, papuri, takot at kaayusan. Kinailangan ng isang tao upang mamatay para sa isang hari at isang bansa upang malaman ang bigat ng banal na kabanalan. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagdadala ng isang bagay. Ito ay tungkol sa pagdadala ng presensya ng Diyos mismo sa gitna nila. Ang kaso ni Gehazi sa turn ay may mga kahihinatnan na higit pa sa sarili niyang buhay. Ang getong na dumapo sa kanya ay hindi lamang isang pisikal na sakit. Ito ay isang walang hanggang tanda na ang espiritual na katiwalian ay nabahiran, hindi lamang ang katawan, kundi pati na rin ang kaluluwa. Madiin ang teksto sa Biblia, ang kitong ay mananatili sa kanya at sa kanyang mga inapo magpakailanman. Isang pamana ng sumpa, isinilang mula sa iisang gawa ng kasakiman at kasinungalingan. Ilan sa ngayon ang nabubuhay sa ilalim ng tahimik
na mga sumpa na minana mula sa mga maling pagpili na ginawa noong nakaraan. Ilang pamilya ang naapektuhan ng maruming gawa sa pamamagitan ng pagmamanipula ng pananampalataya sa pagbebenta ng kung ano ang dapat na sagrado, na pinipilit tayo ng ketong ni Gehazi na tumingin sa loob at magtanong, ginagamit ba natin ang pananampalataya bilang isang paraan ng pagbabago o bilang isang instrumento ng kita? At kapag tinitingnan natin ang pagkatapon ni Juda, makikita natin ang pinakamapangwasak na larawan ng sama-samang bunga ng pagsuway. Sa loob ng maraming taon, ipinapahayag ng mga propeta na ang kawalan ng hustisya sa lipunan, idolatriya at pang-aapi sa mga dukha ay sumisigaw sa langit. Umiyak si Jeremias sa pagkabulag ng mga tao. Tinuligsa ni Isaias ang mga pinuno na ginawang bitag ang mga batas para sa matuwid, ngunit walang nakinig. Ang kasalanan ng bansa ay naging istruktura, sistematiko, at pagkatapos dumating ang paghatol, nawasak ang templo. Walang batong naiwan. Ang isang simbolo ng pananampalataya, ang tahanan ng banal na kaluwalhatian, ay sinunog. Ang mga lansangan ng Jerusalem ay napuno ng dugo, gutom at pagtangis. Ang mga bata ay hiwalay sa kanilang mga magulang. Ang mga lalaki at babae ay naging mga alipin. Ang piniling mga tao ay napahiya sa gitna ng mga bansa. Lahat ay dahil pinili nila ang liku-likong landas. Ngunit kahit sa gitna ng kaguluhan, isang kislap ng pag-asa ang sumusulpot. Sa pagkatapon, natutunan ng Israel ang tunay na halaga ng tipan. Nang walang templo, walang mga sakripisyo, natutunan nilang hanapin ang Diyos sa kanilang mga puso. Lumilitaw ang mga salmo ng panaghoy. Lumilitaw ang mga sinagoga bilang isang paraan ng pagpapanatiling buhay ng espiritual na pagkakakilanlan. At sa paglipas ng panahon, bumalik ang mga tao, hindi na pareho. Mas malakas, mas may kamalayan, mas umaasa sa Diyos. Itinuturo sa atin ng mga yugtong ito na ang mga parusa ng Diyos, gaano man kabigat, ay laging naglalayong ibalik. Hindi siya naninira para sa kasiyahan. Dinidisiplina niya ang magpagaling. Siya, break para muling itayo. Ngunit hindi natin dapat malito ang banal na pasensya sa pahintulot. Ang oras ng biyaya ay isang pagkakataon, hindi isang pag-apruba, at ang mga aralin ay hindi titigil doon. Binabalaan tayo ng Sodoma tungkol sa panganib ng isang lipunang nag-normalize ng kasamaan. Ang mga salot ng Ehipto ay nagtuturo sa atin tungkol sa halaga ng pagmamataas sa harap ng katotohanan. Ang pagkamatay ng panganay ay nagpapakita na ang mga inosente ay hindi laging nakatakas kapag ang sistema ay tiwali. Ipinakikita ng mga oso ng Bethel na ang panunuya sa kung ano ang banal ay maaaring magkaroon ng napakataas na halaga. Ang mga parusang ito ay humaharap sa atin ng isang katanungan. Paano kung ito ay ngayon? Kung ilalapat ng Diyos ang parehong pamantayan ng paghatol ngayon, ilang lungsod ang makaliligtas, ilang simbahan ang hindi maaantig, ilang lider ng relihiyon ang malantad, ilan sa atin ang tapat na mabubuhay. Ang mga kwentong ito ay wala sa banal na kasulatan tulad ng mga sinaunang talaan. Sila ay mga salamin. Ipinakikita nila sa atin ang kalikasan ng kasalanan, ang katangian ng Diyos, at ang pagkaapurahan ng pagbabago. Ang parusa ay ang sukdulan. Bago ito, laging may mga tanda, mga propeta, mga babala. Ngunit ano ang gagawin natin sa mga alertong ito? Marahil ang pinakanakakatakot na parusa ay hindi kamatayan, ketong o pagkatapon. Siguro ito ay katahimikan ng Diyos. Kapag siya ay tahimik, kapag ang langit ay tila sarado, kapag ang budhi ay nagiging insensitive at wala ng takot. Kapag ang isang tao ay nabubuhay sa kasalanan at walang nangyari, maaring hindi ito biyaya.
Maaring ito ay pag-abandona at yun ang pinaka nakakatakot sa lahat. Ngayon, sa pagtatapos ng paglalakbay na ito sa 7 pinakamadilim na parusa sa Biblia, imposibleng hindi madama ang espiritual na bigat na dala ng mga ulat na ito. Sila ay mga alingaw-ngaw ng isang Diyos na, bagamat puno ng awa, ay kumikilos din ng may walang kapantay na katarungan kapag ang mga limitasyon ay lumampas. Ngunit may mas malalim pang nakatago sa pagitan ng mga linya ng mga sinaunang tekstong ito. Ang 8 parusa, hindi nakikita, banayad, na nagtatago sa pagitan ng mga linya ng sagradong kasaysayan at marahil ang pinakakakilakilabot sa lahat. Ang parusang ito ay hindi makikita sa mga salot o sa mga natural na sakuna o saketong o kamatayan. Ito ay tahimik, unti-unti at mapanganib na epektibo. Ito ay tungkol sa pagsuko sa sariling kagustuhan kapag ang Diyos ay hindi na nakikialam, kapag binawi niya ang kanyang kamay, kapag ang tao ay ipinaubaya sa kanyang sariling kapalaran, sa kanyang sariling tiwaling puso. Ang Roma Kabanata 1 ay nagbibigay sa atin ng isang sulyap sa parusang ito. 3 beses na sinasabi ng teksto, iyan ang dahilan kung bakit sila ibinigay ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang sarili sa karumihan. Ibinigay niya ang kanyang sarili sa mga nakakahiyang hilig. Ibinigay niya ang kanyang sarili sa isang reprobate na disposisyon sa pag-iisip. Ang paghatol sa kasong ito ay hindi isang bolt mula sa asul, ngunit ang ganap na kalayaan para sa tao na sundan ang kanyang sariling landas, isang landas na humahantong sa pagkawasak. Ito ang pinakamapanganib na paghatol dahil ito ay parang kalayaan, ngunit ito ay bilangguan. Tila isang pagpapala, ngunit ito ay isang sumpa. Kung titingnan natin ang modernong kultura, nakikita natin ang mga palatandaan ng ganitong uri ng parusa sa lahat ng dako. Isang henerasyong hindi ikinahihiya ang kasamaan na tumatawag sa maling tama, na idolo ang ego at hinahamak ang sagrado. Kapag ang lahat ay naging biro, kapag ang pangalan ng Diyos ay ginamit bilang isang meme, kapag ang moralidad ay itinuturing bilang pang-aapi, posible na nakikita natin na bubuhay ang parehong uri ng paghatol na inilarawan sa Roma. Inihahatid tayo ng Diyos sa ating sarili at doon namamalagi ang kasukdulan ng paghahayag. Ang pinakakagimbal-gimbal na mga parusa ng Biblia ay hindi lamang mga babala mula sa nakaraan. Ito rin ay mga bintana sa kasalukuyan at mga salamin sa hinaharap. Ulitin nila ang kanilang sarili. Maaaring hindi sa parehong paraan, ngunit sa parehong mga pamantayan. Kung saan mayroong paghihimagsik, mayroong pagbagsak. Kung saan may pangungutya sa sagrado, may kahihinatnan. Kung saan mayroong pagtitiyaga sa pagkakamali, mayroong paghatol. Ngunit hindi lahat ay kadiliman. Sa gitna ng mga parusang ito, mayroong isang pare-pareho. Ang Diyos ay palaging nag-aalok ng isang paraan pabalik. Ang mga taong ipinatapon, isang araw ay bumalik. Maaaring may ketong si Gehazi, ngunit gumaling ang ibang ketongin. Nawasak ang Sodoma, ngunit nakatakas si Lot at ang kanyang mga anak na babae. Sa bawat salaysay ng kaparusahan, mayroon ding paalala na ang awa ay magagamit para sa mga taong tapat na naghahanap nito. At iyon ang pinakamakapangyarihang aral. Ang parusa ng Diyos ay hindi kailanman magtatapos sa kwento, maliban kung pipiliin ito ng mga tao. Laging may oras para bumalik, hanggat may hininga, may pag-asa. Ngunit kailangan nating kumilos bago pa huli ang lahat. Pagnilayan sandali, alin sa mga kwentong ito ang lubos na nakaantig sa iyong puso? Nakikita mo ba ang mga pagkakatulad sa pagitan ng mga parusang ito at kung ano ang nangyayari sa mundo? Ngayon, at higit sa lahat, nakikinig ka ba sa mga senyales na ibinigay sa iyo ng Diyos? Huwag hintayin na magbago ang isang salot. Huwag hintayin ang kabuwang pagkawasak para maghanap ng kahulugan.
Ang Diyos ay nagsasalita pa rin, ngunit ang kanyang tinig kung minsan ay nagpapakita ng sarili sa pamamagitan ng katahimikan. At ang banal na katahimikan ay kadalasang huling apela bago ang huling paghatol. Sa pagsasara natin sa paglalakbay na ito, kailangan nating tandaan na ang Biblia ay hindi isang aklat ng mga fairy tale o sinaunang mito. Ito ay buhay, tumatagos, at ang mensahe nito ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa mga panahon. At kung mayroong isang bagay na nilinaw niya, ito ay ang Diyos ay hindi makukutya. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang aanihin niya. Kaya ang tanong ay nananatili, ano ang iyong itinanim? Dahil sa bandang huli, marahil ang tunay na pagsubok ay hindi kailanman pag-unawa sa mga lihim ng banal na kasulatan o pagsasaulo ng mga talata o pakikilahok sa mga seremonyang panrelihiyon. Marahil ang tunay na pagsubok ay ang harapin ang mga salita ng Diyos ng may paggalang, takot at pananampalataya kahit na ang kanyang katahimikan na lang ang natitira sa atin. Ang 7 pinakamatinding parusa ng Diyos sa Biblia ay naghahayag ng higit pa sa banal na galit. Inilalantad nila ang puso ng tao na nagpapakita kung gaano kalayo tayo maaaring malihis mula sa katotohanan at kung gaano kalayo ang handang gawin ng Diyos para ibalik tayo. Mga babala sila, oo, ngunit sila rin ay mga gawa ng pag-ibig. Dahil ang parusang gumising ay mas mabuti kaysa kalayaang pumapatay. Ngayon, maaaring wala kang makitang bukas na dagat o lungsod na nasusunog mula sa langit, ngunit hindi ibig sabihin na ang Diyos ay tahimik. Minsan ang pinakamalaking paghatol ay hindi na pagtatanto na siya ay nagsalita na at binabaliwala lang natin ito. Malinaw ang moral sa likod ng lahat ng ito. Huwag paglaruan ang sagrado. Huwag subukan ang mga limitasyon ng biyaya dahil ang parehong kamay na nagpapala siya rin ang nagtutuwid. At pagdating ng paghuhukom, walang matatakasan maliban sa pagsisisi. Pag-isipan ito. Salamat sa panonood ng video na ito. Hinihiling namin na mag-subscribe ka sa aming channel at i-like ang video na ito. I-activate din ang notification bell para ma-notify ka tungkol sa mga post natin. See you sa susunod na video.